Kahit anong pilit kong maging maayos ang lahat, hindi ko magawa dahil iba ang hinahanap ng puso ko. Napatingin ako sa anak ko at kay Nadia na magkasama. Nasa kondo nga nito si Enzo habang magkaharapan sila. Mapapangiti pa ako kung si Marcela ang babaeng iyon hindi si Nadia. Kasalanan ko naman kaya ko nararamdaman itong pangungulila na ito. Desisyon ko ang hiwalayan si Marcela dahil lang sa baog siya. Napakasimpleng problema pero pinalaki ko pa. Pwede naman kaming magsama kahit walang anak. Mahal ko siya at mahal niya ako. Wala namang problema doon. Nangako akong pakamamahalin ko siya kahit anong bagyo ang dumating sa buhay namin bilang mag-asawa. Pero naging mahina ako sa unos na dumating. Tumayo ako upang pumasok sa loob ng silid. Nathaniel, where are you going? Tanong ni Nadia sa akin. I'm taking a rest. Ikaw na muna ang bahala kay Enzo. Please Nathaniel, stay here for a while. Pinipigilan ko ang inis na nararamdaman ko. Lalo kapag nagiging demanding sa akin si Nadia, ayoko lang mag-away kami sa harapan ng anak naming si Enzo. Napatingin ako sa anak ko na nakatingin sa akin. Kahit ayokong makasama si Nadia para sa ikakasaya ng anak ko, gagawin ko. Nakauwi na kami sa isang linggong bakasyon namin sa private resort ng pamilya namin. Nagulat ako nang dumating ito sa opisina ko at dala-dala si Enzo. Gusto niya daw dalawin ako sa trabaho. Ayoko lang makipagtalo pa. Nandito na siya. Alangan namang paalisan ko pa. Kasama pa naman niya ang anak ko. Buhat-buhat ko si Enzo at nasa tabi ko si Nadia na nakaangkla pa sa akin. Gusto ko sanang ipaalas ang kamay nito. Palabas na kami ng building. Napahinto kami nang may nagkikislapang kamera ang bumungad sa amin. Naalala ko palang isang sikat na modelo itong si Nadia. Nagpumilit ang mga reporter na kunan kami ng interview. No interview. Please excuse us. Hinawakan ko ang ulo ng anak ko at pinasandal sa dibdib ko. Sinenyasan ko ang mga guard na harangan ang mga reporter. Minadali ko ang lakad ko upang makapunta na sa sasakyan kong naghihintay na sa may labas ng opisina. Nilingan ko si Nadia, nakita ko itong kinakausap na ng mga reporter. Inayos ko ang lagayan ng anak ko sa may backseat. Sumakay na ako sa sasakyan ko. Nagbusina ako para iparating kay Nadia na aalis na kami. Kaya ko siyang iwanan dito kung hindi pa siya papasok sa kotse. Hindi ka na lang dapat nagpapa-interview pa. Anong magagawa ko? Ayoko namang maging bastos. Sinagot ko lang naman ang mga tanong nila. Anong masama doon? Napapailing ako. Hindi nito matitiis ang hindi magpa-interview sa media. Hindi ko na lamang sinagot. I feel so exhausted na para bang pagod na ako sa buhay ko. Kung hindi lang dahil sa anak ko, matagal na akong bumigay. Para bang wala na akong lakas para ipagpatuloy pa ang buhay. Marcela, punta ka sa bahay sa weekend, nandito na ang alaga kong si Pogi. Sabi ni Weng nang tawagan niya ako. Break time ko sa trabaho. Talaga, naku, buti naman nandyan na ang alaga mo. Na-miss ko na din ang baby. Sige, pupunta kami dyan or magkita na lang tayo sa parke. Baka kasi nandyan ang amo mo. Naku, wala. May pupuntahan siya sa weekends, Saturday na makakabalik. Tapos yung amo ko naman na babae, aalis din. Ewan ko. Saan pupunta? Naku, yun namang peke lang ang pinapakita niyang kabaitan sa anak. Kapag nasa harapan niya si Sir, kung todo concern at alaga niya sa anak. Pero kapag nakatalikod na si Sir, hindi niya na pinapansin, sa akin niya pa din binibigay. Ang sama ng ugali. Kawawa naman pala ang bata, may kumpletong pamilya pero wala namang pagmamahal mula sa magulang. I love Nathan, hindi man kompleto ang pamilya namin, bubusugin ko siya sa pagmamahal at atensyon. Pupunta kami ni Nathan dyan, lutuan mo na lang ako ng merienda. Oo ba? Biro lang yun, kahit walang merienda, pupunta kami ni Nathan. Ano ka ba? Ayos lang, ipagluluto ko kayo ng turon. Na-miss ko ang ganoong pagkain. Madalas kasi na ganoon ang niluluto ko kay Nathaniel noon, dinadalhan ko pa nga siya sa opisina. Bakit ko ba inaalala na naman ang lalaking yon? Dapat kalimutan ko na ang nakaraan namin. Hinding-hindi ako makaka-move on kung lagi ko na lamang iniisip ang mga bagay na ginagawa ko kay Nathaniel. Pero hindi ko maiwasan, lalo pa at laging may nagpapaalala sa akin, si Nathan, ang anak namin. Narating namin ni Nathan ang bahay ng amo ni Weng, pinapasok naman kami kaagad ng guard, kilala ko naman ang mga katulong doon.
Hi baby Pogi, bati ni Weng kay Nathan, miss ka na din daw niya. Nakita ko ang alaga nito na nakaupo sa stroller. Hi baby Enzo, kamusta ka na? Napalabi ang bata at bigla itong umiyak. Naku, na miss ka yata ni baby Enzo. Akina na muna si Nathan, ikaw na muna ang bumuhat kay Enzo. Huwag ka nang umiyak baby, nandito na si Mama Marcela. Alam mo bang kaarawan ni Enzo ngayon? Naawa nga ako dahil ni isa sa magulang niya wala man lang nakaalala. Kaya nga nagluto ako ng pansit at lumpia, handa niya. Happy birthday baby Enzo, yamakap sa leeg ko ang bata. Weng, tawag ka sa Red Ribbon, pa-deliver tayo ng cake ni baby Enzo. Gusto kong maging memorable ang kaarawan nito ngayon. Nakakalungkot lang na kaarawan niya ngayon pero hindi man lang pinaghandaan. Si Nathan nga nakaipon na ako ng panghanda niya. Mga ilang oras lang dumating na ang order nito. Napakaganda ng design na napili namin dahil cartoon ang nakalagay sa design. Tuwang-tuwa si Enzo sa mga cartoon na nakalagay sa cake. Kinunan namin ng photo si Enzo para remembrance sa kaarawan niya kasama ako at si Nathan. Ipapaprint ko itong picture. Bibigyan kita ng copy. Ang ganda mo dito, Weng. Ay oo nga, pa Bluetooth nga ilalagay ko sa profile ko sa FB. Ginawa naming masaya ang kaarawan ni Enzo. Nakita ko sa mga mata ng bata kung gaano ito napangiti sa espesyal na araw niya. Happy birthday baby Enzo. I love you. Hinagkan ko ang labi niya. Natutuwa ako dahil magkasundo sila ni Nathan. Hinayaan namin na maglaro ito ng mga laruan sa kuna ni baby Enzo. Kasya ang dalawa doon kaya hinayaan naming magbonding ang dalawang bata. Naku, nakatulog na ang dalawa. Weng, uuwi na kami ni Nathan. Sige, ingat kayo. Salamat Marcela sa pagbibigay mo ng kulay sa kaarawan ng alaga ko. Nakita ko kung paano sumaya ang alaga kong Pogi. Ayos lang para sa batang Pogi. Bago ako umalis, inayos ko muna ang kinahihigan ni Enzo. Hinagkan ko ang noo nito at hinaplos ang manipis niyang buhok. Sa abot ng makakaya ko, ibibigay ko kay baby Enzo ang pagmamahal na hindi nito naranasan sa magulang niya. Ituturing ko na din siyang parang tunay kong anak. Napauwi ako nang wala sa oras nang maalala kong kaarawan ni Enzo ngayong araw. Nenas ako dahil na-delay ang flight ko kaya gabi na ako nakarating sa bahay. Naabutan ko pa na nagliligpit ng mga plato si Weng. Nagulat pa nga ito nang makita niya ako. Sir, nakauwi na po pala kayo? Pasensya na sir, nagluto po kasi ako ng konting handa ni baby Enzo. Tuwang-tuwa nga po ang bata dahil may bisita po siya. Naalala ko palang birthday ng anak ko ngayon, hindi na ako nakaabot. Akala ko aabot ako, na-delay kasi ng ilang oras ang flight ko. Nakita ko ang isang cake na pa-square, napangiti ako dahil may isang piraso pang natira. Sir, gusto niyo po ba ng merienda? Mayroon pa po dito. Nakatulog na ang birthday boy. Gusto kong kumain ng handa ng anak ko, tsaka nagugutom na din ako. Inilapag ni Weng ang mainit na merienda. Kinuha ko ang isang slice ng cake. Sa sobrang gutom ko yata hindi ko na namalayang naubos ko ang pagkain ko. By the way, sino pala ang bisita ng anak ko? Naging kaibigan ko po. May anak din po yun at sobrang bait. Pinuntahan ko na ang anak ko para bigyan ng halik. I'm so guilty dahil nakalimutan ko ang kaarawan niya ngayon. Wala na nga akong oras sa kanya, pati ba naman ang mahalagang araw kinalimutan ko pa. Nakita kong payapa nang natutulog ang anak ko. Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong may humahawak sa mukha ko. Sinikap kong idilat ng kaunti ang mata ko. Nakita ko si Enzo na nakatingin sa akin. Belated happy birthday baby, pinupog ko ng halik sa pisngi niya. Mama, napakunot ako ng noo sa hawak ni Enzo. Isang wallet ng babae dahil sa kulay nito. Pink. Naalala ko si Marcela, pink ang paborito nitong kulay. Where did you get this? Para namang sasagutin ako ng anak ko. Kinabig ko para umupo sa may gilid ko. Mama, pilit nitong inopen ang wallet. Napansin kong mama ang lagi nitong binabanggit. Tinulungan ko siyang buksan ang wallet. May nakalagay na isang picture doon ng baby. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas nang makita ko ang kasama ng baby sa picture. Ang babaeng mahal na mahal ko, si Marcela. Itinuro ni Enzo ang picture. Mama, itinuro ni Enzo ang lobby niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng anak ko. Binuklat ko pa ang wallet, may nakita ako doon na ID. Kailangan ito ni Marcela sa trabaho niya.
Paano ko ba maisosoli ito? Nahihiya naman akong magpakita sa kanya. Napatitig ako sa baby na hawak niya. He is so handsome. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon nang makita ko ang mukha ng baby. Siya ba ang sinasabi ni Weng na bisita ni Enzo? Nakita ko na siya na may hawak na baby. Napakagwapo pala ng inampun niya. Ang laki kong gago kung sana ngayon masaya kaming nagsasama. Hindi naman mahalaga kung wala kaming anak. Pwede naman na mag-ampun kami. Anak, si Mama Marcela mo ba ang nag-kiss sa'yo? Talagang busilak ang puso ni Marcela. Busy na sa pagsawalit ni Marcela. Itinuturo niya ang larawan nito. Ilang beses kong hinanap ang wallet ko. Pero bigo akong mahanap yon. Saan ko ba nailagay yon? Nandoon pa naman ang company ID ko. Paano ako makakapasok niyan? Hindi kaya naiwan ko sa bahay ng amo ni Weng? Kinuha ko ang phone ko para tawagan ito. Hello Weng, may nakita ka bang pink na wallet dyan sa room ni Enzo? Wala naman, may naglinis na dito kanina, wala naman itong sinabi sa akin, may napulot siya. Buti na lang walang laman na pera yun, nandoon naman ang ID ko. Ganoon ba? Baka na misplace ko lang dito. Check ko din, baka nasa kusina nung kumain tayo. Okay, salamat, papakiusapan ko na lang siguro ang guard na papasukin ako. Nginitian ko ang guard, napahinto ako upang ipakita ang loob ng bag ko. Ganito kasi dito sa opisina, mahigpit ang patakaran nila dito, lahat ng papasok kinakapkapan at shinehek ang loob ng bag. Good morning ma'am, hindi na niya ako senita. Napatingin pa ako sa guard ng isa pang beses, nginitian lang niya ako. Tumalikod na ako para pumasok sa loob. Lunchtime, lumabas ako ng building para bumili ng ulam, hindi kasi ako nakapagluto kanina ng baon ko. Papalabas na ako ng building nang may isang babae ang lumapit sa akin. Miss, may nagpapabigay sa'yo. Napatingin ako sa hawak ng babae, kinuha ko yon at laking gulat ko kasi ito yung wallet na hinahanap ko. Miss, sinong nagbigay? Hindi ko kilala miss, sabi niya kasi ibigay ko daw sa'yo, tapos bigla na lang umalis. Pwede mo bang i-describe kung anong hitsura ng nagbigay sa'yo? Baka kasi kakilala ko, para naman makapagpasalamat ako ng personal. Matangkad at gwapo yung lalaki, pagsasalarawan niya sa lalaking nagbigay ng wallet ko. Ganoon ba? Salamat miss, nakakapagtaka naman na hindi nagpakita yung nakapulot, baka naman hindi tiga dito sa opisina ang nakapulot, bakit ko ba iniisip kung bakit hindi nagpakita yung lalaki? Dumiretso na ako papuntang carinderia na bibilhan ko ng ulam, pagkapasok ko sa maliit na carinderia na hagip ng mata ko ang isang balto na pamilyar sa akin. Pumasok ito sa building kung saan ako nagtratrabaho. Nathaniel, pagkakuha ko ng binili kong ulam, sinundan ko ang lalaking nakita kong pamilyar. Nakasakay na agad ito ng elevator kaya hindi ko na naabutan. Ano ba Marcels, kahit naman makita mo pa siya, wala naman mababago pa. Iniwan ka pinagpalit sa iba. Ano pa ang kaibahan nun? Nagtuloy na lamang ako sa pantry ng mga empleyado. Ikain ko na lamang ito, baka gutom lang. Habang kumakain naririnig kong nagkwekwentuhan ang mga kasama ko. Alam mo ba nandyan yung kaibigan ni Sir? Ang gwapo, grabe. Ano ka ba, may asawa na yun at may anak na? Nakita kong kasama niya nung nagpunta Ella dito. Maganda ang asawa niya. Pagkakaalam ko sikat na modelo ang asawa niya. Halos hindi pa nila maubos. Tinapos ko na ang kinakain ko. Kailangan ko pang tapusin ang gagawin ko. Para hindi ako mag-overtime. Gusto ko kasing ako ang magpatulog kay Baby Nathan. Nang mailigpit ko na ang pinagkainan ko, nagpunta na ako sa department namin. Habang naglalakad hindi ko nakita ang taong makakabangga ko, nabitawan ko ang daladala kong baunan. Naku, sorry po, pinulot ko ang baunan ko. Napatingin ako sa pares ng paa na nasa harapan ko. Muntik na akong mapaupo nang maagap niya akong nahawakan. Nathaniel. Nakatitig lang sa akin si Nathaniel na para bang pinag-aaralan niya ang sulok ng mukha ko. Nanlalamig ang kamay kong napahawak ng mahigpit sa baunan na hawak ko. Hindi ko pa pala kayang makita si Nathaniel. Naramdaman ko na naman ang sakit na idinulot niya. Love, can we talk? Nagsimula ng manubig ang mga mata ko. Nandito na naman ang pamilyar na sakit sa puso ko. Hindi ko pa pala kayang harapin si Nathaniel. May kanya-kanya na tayong buhay, Nathaniel, hindi naman sana ito ang sasabihin ko, pero ito ang kusang lumabas sa bibig ko. I'm so sorry love, hindi ko na kinayang iniwan ko na siya doon at nagtatakbo papasok ng department namin. Pagkarating sa cubicle ko, napaupo ako, napatakip ako ng bibig,
Impit akong napaiyak, buti wala pang tao kaya wala pang makakarinig kung sakaling umiyak ako. Napaluha ako sa sinabi ni Marcela, ayaw na niya akong maging parte ng buhay niya, napakasakit, ito ba ang kabayaran ng mga ginawa ko sa kanya? Mahal na mahal ko si Marcela, naging mahina lamang ako sa problemang dumating sa amin, pero hindi ko sinuko ang pagmamahal ko, alam kong sa mata ng tao napakasama ko. Gusto kong ayusin sa amin ni Marcela, pero paano? Sa mismong bibig na niya nang galing ang ayaw na niya, walang tigil sa pagpatak ang luha ko, pinahid ko kaagad nang pumasok sa silid si Nadia, buhat nito si Enzo, nakita kong hindi komportable ang anak ko sa ina nito. Kanina ka pa namin hinihintay nakahanda na ang dinner natin, wala akong ganang kumain. Mauna na kayo, I'm not hungry, Nathaniel, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ba napag-usapan natin na magiging maayos tayo bilang pamilya? Umoo ka sa usapan natin, just give me 8 months para maging okay tayo ng anak mo, please Nathaniel, pagbigyan mo na ako. Anong gusto mo, yakapin kita, halikan kita, kaya naman magtabi tayo sa iisang kama, para ano, makipaglokohan sa isa't isa, pumayag ako sa kondisyon mo para maging civil tayo, hindi para maging sweet sa isa't isa, dahil una palang wala naman tayo, alam mo yan, sobrang bigat ng nararamdaman ko. Parang gusto ko siyang sigawan ngayon, hindi ko lang magawa dahil nandito si Enzo. Ang sa akin lang kahit civil tayo ginagawa mo ang part mo bilang asawa ko at ina ng anak mo, hindi ako manhid, may damdamin din naman ako, ang gusto ko lang maging maayos tayong dalawa sa 8 buwan na hinihingi ko, hindi ko naman sinabing panghabang buhay itong pagiging maayos natin sa isa't isa, sana naman pagbigyan mo naman ako, umiling ako. I can be civil to you. Pero yung hinihingi mo sa aking maging maayos ang relasyon natin bilang mag-asawa, hindi ko magagawa. Kinasal lang tayo dahil may kasunduan tayo na hindi mo ilalayo sa akin ang anak ko. Kahit labag sa kalooban ko yun pikit mata kong tinanggap, kahit masakit sa part ko, dahil ibig lang sabihin yun hindi ko na makakasama ang tunay kong mahal, pamatak ang luha ko habang nakatingin kay Nafia. Hindi mo kasi naiintindihan kung ano ang pakiramdam na wala na ang taong mahal ko. Sana naman respeto mo din kung ano ang gusto ko at kung ano ang nararamdaman ko. Pinagbigyan na kita sa mga kagustuhan mo. Sana naman huwag mo nang ipilit ang mga bagay na hindi naman mangyayari. Napakasakit sa dibdib kung iisipin ganito na lang kami ni Marcela. Ibinigay ni Nadia sa akin si Enzo na nakatunghay lang sa akin. Tumalikod na ito at lumabas na ng silid ko. Naiwan kami ng anak ko. Mahal na mahal kita anak. Sana hindi mo din iiwan si Daddy. Daddy, napangiti ako nang banggitin nito sa unang beses ang daddy, hinagkan ko ang kanyang pisngi, palagi kasing mama ang palagi nitong binabanggit. I'm so proud of you baby. You can say a word now, masayang sabi ko. Ang anak ko ang nagbibigay ng pag-asa sa akin at kaligayahan. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Nadia, akala ko babawi siya sa anak namin pero palagi itong wala sa bahay kahit na weekend. Hindi na kami nagkausap mula nang magsagutan kaming dalawa. Ang ayoko lang pinipilit niya ang gusto nito. Alam ko naman na gusto niyang mahulog ako sa kanya. Bakit kailangan niyang gawin yun? Nag-aaksaya lang siya ng panahon. Magstay sana ako dito sa bahay dahil weekend. Pero may meeting kami sa airline, may mga naging problema kaya dapat naming resolbahin. Kung maaga matapos ang meeting uuwi din ako kaagad. I want to spend my time with my son. Weng, hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi, alagaan mo muna si Enzo, I give you extra pay, day off sana niya ngayon, pero dahil may meeting ako hindi natuloy na makauwi ito sa pamilya niya. Ayos lang po sir, huwag po kayong mag-aalala, aalagaan ko ang poging baby na ito. Salamat Weng, don't worry next weekend free na talaga ako. Weng sigurado ka ba na hindi darating ang amo mo, baka maabutan kami sa bahay. Sabi mo kasi babalik din yun, paniniguro ko. Ayoko naman na isipin ng amo ni Weng na umaabuso ako. Naku hindi yun, lagi namang nagsasabi na babalik din yun pero gabi na umuuwi, masyadong busy yun sa company niya. Madami kasing hawak na company ang pamilya nila, kaya wala na siyang oras. Minsan kay Enzo, pero mabait naman si Sir sa anak, hindi kagaya ng ina ni Enzo, hindi man lang nito mabuhat ng matagal ang bata. Palaging nasa labas kasama ng mga kaibigan. Sige na nga, nami-miss ko na din kasi si Enzo, I-text na lang kita kapag nandoon na ako sa may gate ha.
Binihisan ko na si Nathan ang damit nito. Nagdala na din ako ng konting damit niya para kung sakaling madumihan or pagpawisan nito may pamalit siya. Nagdala na din ako gatas nito at diaper. Ayoko naman na makihingi pa ako ng diaper ni. Pupuntahan natin si Kuya. Nagyakapan kami ni Weng nang makapasok kami sa bahay ng amo niya. Dumiretso kaagad kami sa silid ni Enzo. Pagkapasok naming nakita kong nakaupo ito sa loob ng kuna nito. Hi Enzo. Napatingin siya sa akin nang makita niya ako tumayo at inumang ang mga kamay. Kinuha muna ni si Nathan na may hawak. Mama, hala mama tawag sa iyo nako hindi naman kasi malapin sa ina. Mas malapit ka pa yata sa kanya kaysa sa amo kong babae, hinagkan ko ang pisngi niya. Yamakap sa leeg ko si Enzo. Gusto kong iparamdam sa bata ang pagmamahal na hindi niya naramdaman sa sariling magulang. Nagkakatuwaan kami ni Weng sa garden dahil ang dami niyang chismis about sa mga artistang paborito nito. Habang ang dalawang bata ay magkasama sa playpen, natapos na ang tanghalian nakatulog na ang dalawa dahil sa pagod kalalaro. Umidlip ka muna Marcela kasama nitong dalawa, gigising na lamang kita kapag hapon na. Sige inaantok na nga ang ganda ko, birong sabi ko, nasa bisig ko si Enzo samantalang si Kay, NLAVK, hindi na kasi umalis sa bisig ko si Enzo para bang takot na maiwanan, Hapon na natapos ang meeting namin, pumunta pa ako sa site para tingnan ang problema, hindi ko nakita sa sala si Weng, baka nasa silid na ni Enz, pinuntahan ko na ang anak ko, baka gising pa yun at naglalaro, kapag ganito kasing oras nakagising pa yun, wala akong naririnig na kahit anong ingay sa loob ng silid ni Tenzi, dahan-dahan ang pagpihit ko ng doorknob. Napakunot ang noo ko nang nakita kong may katabi ang anak ko, nakatalikod mula sa kinatatayuan ko, baka naman si Weng, pero laking gulat ko nang makita kong si Marcela ang katabi ng anak ko at may iba pang katabing bata si Enzo, nanatili lang akong nakatitig sa babaeng matagal ko nang gustong makasama, dahan-dahan akong umupo sa tabi niya. Buti na abutan ko siya dito, kahit man lang palihim na sisilayan ko ang mahal ko, nakayakap ang mga bisig nito sa dalawang bata. It's so nice seeing her hugging. Napatingin ako sa batang katabi ng anak ko, hindi ko alam kung namamalikmata ako dahil magkahawig sila ni Enzo. Binundol ako ng kakaibang pakiramdam na hindi ko maintindihan, hahaplusin ko na sana ang pisngi ni Enzo nang bumukas ang pinto at niluwa yun si Weng. Naku sir pasensya na po nakatulog po kasi ang kaibigan ko tsaka ang anak niya, pinahinto ko siya sa pagsasalita. I want to talk to you outside, utos ko sa kanya, lumabas ako at sumunod si Weng. Sir sorry po talaga, huwag po kayong mag-alala mabuti pong tao si Marcela, hindi po siya. Sumenyas akong tumahimik muna siya, napayuko naman ang huli. I am not mad ayos lang sa akin, may itatanong lang sana ako, sinabi mong anak niya yung isang bata na katabi ni Enzo. Ay opo sir, anak niya nga po yun, naikwento niya nga po na noong una sinabi sa kanya ng doktor na hindi na daw siya magkakaanak dahil malabo daw na makabuo siya, dahil may problema daw po siya sa mattress. Pero laking gulat niya nang mabuntis daw siya. Yun lang huli na ang lahat dahil nakipaghiwalay ang asawa niya sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, kaya mag-isa na lamang niyang itinaguyod ang anak, napatulala ako sa nalaman ko. Kaya pala malaki ang pagkakahawig ni Chase sa bata dahil anak ko din pala. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko, anak ko ang batang ito. I have to go, palam ko kay Weng, nang makalabas ako ng silid parang hindi ako makahinga ng mabuti dahil sa nalaman ko. Diyos ko may anak ako, kami ni Marcela, pagkarating ko sa may sala napahawak ako sa may sofa, nakaramdam ako ng panghihina, bumuhos ang luha ko, ang tanga ko bakit nagpadala ako sa kahinaan ko noon. Hindi ko na lang hinintay ang pagkakataon na magkaanak kami, baka magkaroon pa kami kahit gahibla lang na pag-asang mabuntis si Marcela. Natutuwa ako dahil mayroon kaming anak ni Marcela, ito na ang pinapangarap naming magkaroon ng anak, natupad na. Pero ano pa ang silbi nito kung hindi na kami ni Glass Sinner? Sir okay lang po kayo? Napalingon ako. Alam kong I look like a mess dahil sa pag-iyak. I'm just tired and sumakit ang ulo ko. May ipapakiusap sana ako. Please don't tell her na nakita ko sila dito. Baka kasi mahiya na silang pumunta dito. Ayos lang na nandito sila para may makalaro si Enzo. Ikaw na muna bahala kay Enzo. I'll be back later. Habang nasa sasakyan ko,
Hindi ko mapigil ang umiyak, dito ko ibinuhos ang pag-iyak ko. Nakukonsensya kasi ako hindi ko man lang naalagaan ang mag-ina ko. Kung hindi ko iniwan si Marcela noon sana masaya kami.